Showbiz Fanatics, kampo ni Bea Alonzo. Bakit nga ba pinaiimbestigahan si Dominic Roque patungkol sa isang condo unit na pag-aari ng isang politiko? Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Sa pamilya ni Bea Alonzo na kailangan pa-imbestigahan nila itong si Dominic Roque. Humantong pala Oo, yun. may ganon, may investigasyon. So, parang doon ang galing yan sa prenuptial, agreement. Na dapat pumirma. Isa yon, isa din yon sa mga haka-haka. Oo. Di ba? Kapan siyang business. Oo. At nakatira siya sa isang super pangmayaman na kondo. Hoy! Di ba? Yung mga sikat na artista nga, hindi naglakas loob na tumira doon. Oo, hindi nila kaya. Diba? So, siguro'y gumugulong na yung investigasyon dahil merong nakaalam na, oo, may trabaho siya. Pero walang definido na sagot kung ano yung trabaho na yon. At ang condo unit pala na tinitirahan nitong si Dominic ay nakapangalan sa isang napaka-controversial na politiko. Tapos nga na makumpirma ang hindi na nga matutuloy na kasalan ni Bea Alonzo at ni Mr. Dominic Roque, ay samot-sari na po ang mga naglalabasang balita at mga updates at mga chismis patungkol sa mga rason, mabibigat na rason patungkol dito sa kanila pong na-call off na wedding. Piniimbestigahan pala ng mga taong malapit kay Bea Alonzo si Dominic Roque at may ilang malamang dahilan kaya nauwi na sila sa hiwalayan. Sa Showbiz Now na episode na in-upload kahapon sa YouTube channel ni na Christopher Min, Wendell Alvarez at Romel Chica ay napag-usapan nga ang tungkol dito. Kinuwento ng buo ni Nay Christie ang nalaman niya sa kanyang source tungkol kay Dominic na naunang pagchismisan sa social media. Sabi nga ni Nay Christie at Romel Chica ay haka-haka lamang ito noong una hanggang sa nakakuha sila ng sagot. Simula ng veteranang kolumnista, siguro raw ay nauntog na si Bea dahil sa una na laman niya na lahat ng ito sa bulsa lang niya ang masasaktan. Pero parang ginagamit lang ni Dominic si Bea. Ipinagtanggol naman ni Nay Christie si Dom at napanood din namin na mega tanggol siya sa dating aktor na may kakayahan din naman pamilya nito. Heto na nga po, lagi nating sinasabi na hindi naman dinampot lang ni Bea sa pusalian si Dominic kasi ang balita talaga meron siyang business. Umuo naman si Wendell. Gihit ni Wendell, may family business daw di umano sila, sabi, pero hindi ko nakita pa, sabi niya. So, pagpatuloy pa ni Nay Christie, wala naman tayong nakikitang pictorial or anumang merong business. Kaya ang tanong mo ngayon, ayon sa aming source na merong nakapagsabi sa pamilya ni Bea Alonzo na kailangan pa imbestigahan nilang ito si Dominic Roque. Nagulat sina Romel at Wendell, sabay tanong, humantong na sa ganun? Sagot ni Nay Christie, oo, may ganong may imbestigasyon. Nagsimula araw ang usaping imbestigasyon sa pag-uusap ang tungkol sa prenuptial agreement na bagay na nagkwento raw si Dom sa mga kaibigan niya at nakarating ito sa pamilya ni Bea. Di pipirma, hindi naman ako interesado sa pera nila. Ito raw ang kwento ni Dom sa friends niya. Sabi pa ni Nay Christie, kapag nakalalamang ang babae, ang piling ng lalaki, ang pride niya ay natatapakan. Kapag ang lalaki naman ang mapera, yung pride naman ng babae ang nasasaktan. Lagi nating tatandaan na maraming personalidad na hindi po natuloy ang pagpapakasal dahil sa prenuptial agreement. Lagi natin siyang ipinagtatanggol saan mang diskusyon itong si Dominic na sinabi nating meron naman siyang pinagmulan at meron naman siyang negosyo. Pero bakit napakaliit ng tingin sa kanya ng ating mga kababayan sa relasyon nila ni Bea? Ito ngayon, ayon sa aming source, pinaiimbestigahan ng pamilya ni Bea Alonzo kung ano ba talaga ang trabaho ni Dominic Roque. Anong business daw ba? Yun ang iba ang nagsabi, monkey business, sabi ni Nay Christie. Kanya-kanyang interpretasyon. Ito naman ang kwento ni Romel Chica. Sabi ni Nay Christie, isang tabi namin yung sabi, mayroon siyang business na nakatira siya super pangmayamang condo building. Yung mga sikat na artista nga hindi naglakas ng loob na tumira ron.
Siguro'y gumugulong na yung investigasyon na merong nakaalam na oo may trabaho siya pero walang definido na sagot kung ano yung trabaho na yon, sabi niya. Ang nagulat kami sa pasabog na ito ni Nanay Chrissy, ang condo unit pala na tinitira ni Dominic Roque ay nakapangalan sa isang napaka-kontrobersyal na politiko. Politiko ang sinasabi ko ha, lalaki, ang lalaking politiko. Ngayon, nakapag-trace na rin kahit doon, nakapangalan doon sa politiko yung unit at bakit ang boss ni siya ang boss ni Dominic. Revelasyon pa ng TV at radio host. Siyempre, hindi tinukoy ng host kung sino ang politiko dahil gusto niya sa kampo ni Dominic ito manggaling. Kayo na po ang bahalang humusga kung ano ang nababalitaan ninyong politiko at sa kanyang mga kaibigan. Hindi po yun ang amin magmumula, basta mahalaga, basta makarating po sa aming kaalaman na pinaiimbestiga ng malalapit kay Bea si Dominic Roque. Kung ano ang kanyang trabaho at kung paano siya nakakakayang tumira sa isang mamahaling condominium at kung sino yung kanyang boss, pahayag ni Christy. Samantalang nagpadala ng mensahe si Dominic na si Erickson Raimundo ng Cornerstone Entertainment pero hindi pa niya kami sinagot hanggang sa matapos nating ang mga balita. So, dahil dyan, abangan po natin ang mga susunod na kabanata. Kasi parang pinatutungkulan dito na merong itinatago si Dominic Roque kay Bea Alonzo na siyang naging dahilan kung bakit hindi natuloy yung kanilang kasal. So, ayun po, ano pong saloobin ninyo patungkol dito? Comment down below. At ngayon, naman tayo sa ilan sa mga komento ninyo patungkol naman sa ating last update. Magbasa po tayo ng inyong mga komento. Sabi po ng isang komento mula sa ating viewers, sabi ni Mercy Oseteo, RM ka lang, dapat gumitna ka. Hindi isa lang ang pinapanigan mo. Or ikaw ang isang sulsol na hiwalayan ni Bea, si Dom. Ano yan, patikim na lang lagi si Bea. Ngayon, may gustong magpakasal sa kanya tapos ganun lang binitawan si Dom. Ayun, so ito po yung kanyang saloobin patungkol sa bagay na ito. Dahil syempre 3 boyfriend na po yung nagdaan dito kay Miss Bea Alonzo. Tapos may nag-alok ng kasal sa kanya. Eventually, ito yung nangyari. Namagay na medyo pag-iisipan mo talaga, ano ba talagang problema? Si Bea ba o yung mga naging kapartner niya? And sabi Mami Miss May Lisa Betro sa Singson, syempre road manager ka ni Bea. Kung hindi na siya mag-aartista, wala ka na rin sa kanya. Huwag masyadong perfectionist kasi hindi naman perfect ang family. Ang pera mauubos or baka naman hindi kasi sobrang yaman na niya, so pwede na siyang bumili ng kahit anong magpapasaya sa kanya. Ayun. So ito naman po yung kanyang komento patungkol sa bagay na ito. So ito po mga opinion po natin to. Opinion po ninyo na igagalang natin kasi syempre yun po yung mga nakikita natin dahilan, 'di ba? So salamat Miss May. And sabi pa ng isang user, sabi niya, agree ako sa prenup, the wealth or both parties should only share together once they get married. Tapos sabi naman ng isang user pa, if not meant to be, not meant to be. Pero ano nga ba yung prenup para lang sa kaunawaan ng lahat? In other words, bago magpakasal ang dalawang couple ay pumipirma sila ng isang kasunduan na nagsasabi na kung ano man ang mga ari-arian ng babae ay sa kanya lang yon. Kung ano man ang ari-arian ng lalaki, sa kanya lang. Kung anong iyo, ang akin, akin. Ganun yun. Parang separation ng kanilang ari-arian. Whatever happen, ay wala kang pwedeng kunin or wala kang pwedeng maging bahagi dun sa ari-arian ng bawat isa. Sabi ni Merly Jagurin, di kawalan sa lalaki pero kawalan sa babae. Lalo na at lilipasan na ng panahon. Alam nyo na, self-explanatory lang. Ayan. So, ito naman po yung kanyang komento patungkol sa bagay na ito. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. Well, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe, at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, Dareds TV. And also, I have my TikTok account, which is Dareds TV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone!